Good morning, Royal Class! What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Standstill. Welcome sa ating YouTube recorded vlog. Okay, spotted si Mayor Baste ngayon sa Maynila at ano kaya ang meron? Kasi ngayong araw mga kababayan, kung naaalala nyo, ay ang one-time, big-time rally na ino-organize or pinamumunuan ni Governor Chavit Singson. At ang sabi niya po, sigurado siya na mapapababa niya si Marcos Jr. And I am praying hard, so hard, at sana ipagdasal po nating lahat na ito na po sana ang People Power 4 or simula at hudyat ng People Power 4. Ang gusto kasi mangyari ni Mayor Chavit, ni Governor Chavit rather, or former Governor Chavit Singson, ay wakasan na ang pamumuno ng mga magnanakaw at inutil at adik sa Pilipinas. Hindi ba ng mga kurakot? Napakalala po ng korupsyon, pabagsak ang ekonomiya, pahirap ang buhay, pamahal ang bilihin, palala ang krimen, dumarami ang droga, inutil ang nakaupo, mukhang may sakit, baka nagsasakit-sakitan lang, baka natatakot sa rally. Ay, ano ba yun? Baka natatakot sa one time, big time, malay natin, or nagpapaawa effect, we don't know. Pero ito na nga po, isang bagsakan. Katulad po ng sinasuggest namin noon pa nung kami ay nag-EDSA noong 2024, dapat po isahang rally na lang. Walang alisan. Hindi matatapos ang rally, walang uwian hanggat hindi bumababa ang adik, ang bangag, ang manyakol, yung nagpapabembang sa lubot sa halagang 2.3 million pesos na tarugo ni Mr. Tubig. Okay? And mukha namang inutil, walang nagagawa, wala pang napapakulong, kaya nga rally ng rally ang mga Pilipino dahil po wala naman siyang pinarurusahan. Therefore, tuloy-tuloy pa rin at hindi na po yata masosoli ang pera ng mga Pilipinong ninanakaw taon-taon. Hindi po ito milyon, hindi po bilyon, trillions po ang ninanakaw. So walang balak magbago, nang bubudo lang, nagkukunwari lang na nagtatrabaho, kunwari nagkakasakit dahil sa pagod, pero wala namang resulta, wala namang proyekto, wala namang tayong nakikitang resulta ng kanyang pamumuno, or kahit nga yung mga big ticket projects parang wala, pati yung subway natin kumusta na, tinanggalan na raw ng budget mga kababayan. So nakakapagtaka, bakit si Baste ay nasa Manila at kasama pa niya ang mga kilalang personalidad sa araw na ito kung saan merong one time, big time? Hindi kaya si Baste ay sasali mamaya? Sasama ba siya dito sa malakihan at malawakang rally sa Maynila? Magsisimula po ang motorcade from Mall of Asia and even doon sa parting North EDSA or somewhere there in Quezon City. At sila po ay magkikita-kita dyan po sa People Power Monument o malapit dyan sa EDSA Shrine, una-una ng EDSA Shrine, no? In between Camp Crame and yan nga po sa may White Plains entrance yata mga kuya. Diyan yata yung kanilang converging point. Motorcade po ito. So sana po hindi lang sasakyan ang pupunta dyan. Sana maraming sakay, hindi ba? Maraming yayayain ng mga Pilipino. At sana po ay well-organized ito mga kababayan. Nung mga nakarang araw, nakita ko rin na pinatawag ni Governor Chab. Ba't ako mayor ng mayor? Maybe naging dati siyang mayor ng Narvacan, Ilocos Sur. Nakita ko yung picture ni Rowena Guanzon sandali ha. Open ko ha. Okay. May picture siya with parang bumisita sila sa bahay ni Governor Chavez sa Norte, mga kababayan. Nandito tayo sa Facebook account ni Rowena Guanzon kasi na-take down po yung kanyang halos 1 million na yata ang followers nun eh. Yung kanyang Rowena Guanzon, minamass report po talaga kasi di ba isa ito sa consistent na kakamping na bumabatikos kay Niwi at puring-puri din naman niya si VP Sara. So, I saw a photo of Rowena Guanzon na bumisita kay Governor Chavez like 4 days ago, mga kababayan. So, let's see. Ito, naka-aeroplano pa nga sila, oh. Kasama niya ang R&B singer na si Chris Lawrence, mga kababayan. So, mga bigatin, baka kakanta to sa rally, ha? Hanap pa tayo. Ito, Baluarte, oh. Di ba kinano yan? Chavit Singson, oh. Totoong tiger to, di ba, mga kababayan? Hindi naman yata ito, ang tawag dyan, yung
stuffed animal or something. Yung ano, parang naimbalsa mo na or something, right? Totoo yung mga bowa na yan, yung ahas na nakapulupot sa kanya. Maybe the lion from behind is a sculpture or anong tawag sa ganyan, yung dedo na tapos nilagyan na lang ng bulak sa loob. May tawag din, nalimutan nasa dulo yan. Pa-comment dyan sa comment section. Pero itong ahas to sa Baluarte to, no, kasi may sariling zoo. Si, ano, ito totoong tiger din to yata, mga tat kuya. Oh, katakot. Anyway, may kadena naman, ano? Oh. Governor Chavit, ingat ka ha. Mukhang napupuntahan ka rin ng mga double agents dyan. Nakita ko si Libag one time, may picture din dyan sa bahay ni Governor Chavit. Do they have a photo though? Where did she upload the photo of her and Governor Chavit? They have a photo together, mga tatkuya eh. Basta pumunta siya doon sa baluarte ni Governor Chavit. Anyway, 4 days ago, itong mga pictures na ito, mga kababayan, so mukhang nagkakandak po talaga ng meeting si Governor Chavit. Maybe kinakausap niya yung mga kilalang personality na kritiko ng gobyerno ni Ngiwi and baka niyayaya niya no, na sumama sa rally or motorcade ngayon, yung one-time, big-time rally in EDSA. So, ito na kaya ang People Power 4, mga kababayan? At kasama ba dito si Baste? Ito po yung picture nga, no, spotted sa Manila si Baste, and I feel like baka sasama ito mamaya, mga kababayan, kaabang-abang talaga. So posted by Doc Lorraine Badoy, oh yeah, sabi niya, or shared by Doc Lorraine Badoy, itong post ni Kiko Barzaga. Remember, Kiko ay the suspended young congressman of Cavite, ay siya yung, di ba, yung unang nanawagan ng People Power dyan sa Forbes Park, Buendia Gate, sa EDSA rin yan, no? Yung balak nila sanang sugurin yung loob ng Forbes Park para siguro kunin yung mga bilyon-bilyong ninakaw or nakatago doong mga mali-maliatang pera. Hindi nila napasok dahil nga po napaghandaan sila. Right? Kasi nanawagan si Kiko noon eh, na tara dini sa papasukin at lusubin natin ang Forbes Park. Hindi nakapag-ready yung Ngiwi administration, yung homeowners ng Forbes Park. O di, sandamakmak na pulis ang pinadala. So I guess natuto na si Kiko Barzaga sa strategy na yun. Baka wala na silang mga posting ngayon ng pagyayaya. I feel like itong si Kiko Barzaga ay sasama po sa rally mamaya, of course, no? Totally suspended naman siya at pinahihirapan siya ng Ngiwi administration. So sumama ka. One time, big time to. Sama-sama na lahat. Shoutout po sa mga nasa Pilipinas. Pero mag-ingat po kayo, for sure. Dadagsain din kayo ng double agents at mga tik-tik dyan at magyayaya na lumipat kayo. Oo nga pala, mga kababayan, meron ding panawagan ang mga Ngiwi supporters, ang mga Marcos supporters na mag-rally rin today. Nagyayaya rin silang mag-rally sa Luneta in support of Ngiwi. Maybe I will look later for that post, mga kababayan. But ito nga po, kasama ni Mayor Baste, si Vice Mayor ng Mercedes, I think, ng Pangasinan, right? Si Attorney Harold Respicio, yung isa sa mga nagsampa ng impeachment laban kay Ngiwi, kasama ni na Kathy Binag, ni na Mike Defensor, Attorney Ferdito Pasio, sino pa yung nandun? Jing Caparas. Yun, si Mayor Baste, tapos si Kiko Barzaga, yung yung isa pang nakaitim, no? Ito nga, kumakain. Meeting with Mayor Baste Duterte at Fairmont Hotel in Makati City. Malapit-lapit. Tawid ka lang ng Guadalupe, right? EDSA Guadalupe, konting kembot na lang. EDSA Shrine na. Right? From EDSA Guadalupe, daan ka ng, ano ba yan? Shaw Boulevard, right? Tapos Ortigas na, malapit-lapit na sa EDSA. EDSA naman pala yung kahabaang yun. But yeah, sa pinaka-venue, kung yun po ay sa EDSA People Power Monument, paglagpas mo lang yun ng EDSA Shrine. So may meeting with Mayor Baste. Ano ang pinag-uusapan ng mga batang-batang mga public figures na ito? Baka tumakbo si Mayor Baste na, we don't know, right? Sabi ko nga sa inyo, kung worst case scenario ay magawa nila ng paraan na ma-eliminate si VP Sara sa equation, we have Kong Pulong, no, as backup. Sabi nga po, even Mayor Baste, malapit sa mga kabataan. Baka mamaya kung tatakbo si Mayor Baste sa 2028,
O di isasama niya itong mga mas bata rin ng mga congressman na mga kritiko ngayon, even si Leandro Liviste, yung anak ni Loren, no? Na binabatikos din ngayon, nga pala, pag-usapan din natin yan sa mga susunod na vlog. May character assassination talaga laban kay Leandro Liviste. Leandro, ayusin mo ang laban, itodo mo, wala nang urungan, nasimulan mo na to. Okay, wag mong babaguhin ang ihip ng hangin dahil nasa tama kang direksyon. Katulad din na Mayor Baste at saka ni Kiko Barzaga. So nasa Makati sila, bakit nasa Maynila si Mayor Baste? Nagkataon lang ba, coincidence lang ba na ngayong araw din ang massive rally na ino-organize ni Governor Chavit. At ito po yun mga kababayan. One time, big time rally versus corruption, isusulong ni Chavit Singson. Yan nga po, nananawagan siya ng rally. Okay? At sigurado na matatanggal si Marcos, sabi niya. Kasi nga mga kababayan, I hope no, yung power ni Governor Chavit ay kasing lakas pa rin nung katulad nung panahon ni Erap na nung lumantad si Governor Chavit ay natanggal si Erap sa pwesto or nag-resign. Okay? Na people power si Erap. Isa rin po sa mga bumaligtad nun si Governor Chavit. Si Governor Chavit po actually ang nagbigay ng advice kay Aimee na tumakbo si Marcos Jr. together with VP Sara, 'di ba, para protektado na siya. Pero ayun nga, sinwerte pa si Marcos Jr., hindi ready si VP Sara, ayaw niya maging presidente, nagpalit silang dalawa. Okay? Tuwang-tuwa si Mangga na nabigyan siya ng sound advice ni Chavit Singson and therefore napapunta sa tamang landas or masamang landas, we don't know. Singiwi at naging presidente pa ng Pilipinas with the help of Chavit Singson na pinangakuan nila pero inisnab na nila nung sila ay nasa pwesto ng mga manggagamit nga raw kasi galing na rin kay Mayor Chavit, kay Governor Chavit na si Singiwi Jr. ay ang pamilyang Marcos ay mga users, mga manggagamit. Okay? So hindi lang si Aimee ang mangga, no? Lahat sila nanggaling sa isang puno ng mga mangga. Sigurado raw si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na mapapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ang Grand Conspiracy Press Conference nitong Lunes, okay, nitong buwan na to. Matatanggal si Marcos now, ngayon, the soonest possible time, sigurado yan matatanggal si Bongbong Marcos. Divine Providence. 40 years matapos mapaalis sa pwesto ang ama nitong si si Marcos Sr. 40 years ago, natanggal yung tatay. So, parang biblical daw po yung 40 na number plus magkaedad si Ngiwi. Yung edad ni Ngiwi ngayon ay yung edad rin ng tatay nung natanggal ng mga Pilipino, no? So, siguro nga po merong divine providence talaga. Mukhang, mukhang naaawa naman ang nasa itaas sa atin na hindi deserve na mga Pilipino ang ganitong klaseng leader. Manloloko, mambubudol, inutil, at mukhang nyotik. Ayon na rin naman sa kapatid. Okay? Pakinggan natin ang balita na ito mga kababayan patungkol nga po sa gaganaping massive rally at sana nga po ay sumama si Mayor Baste. Baka VP Sara, baka pwedeng sumama ka na rin. Tama ba mga kababayan? Sumama ka na rin VP Sara! Ba't parang may background audio? Nasaan yun mga kababayan? Sandali. Nasaan yun banda? May umiimik. Kanina pa ba yan? Ba't hindi ko na... Kanina pa ba yung background audio na yun, mga kababayan? Siguro naman hindi. Ano ba? Ngumalgal na ako ng ngumalgal din eh. Okay, let's listen to the news, mga kababayan, patungkol dito sa massive rally. And sana nga po atinan ni Mayor Baste and even ni Kong Pulong. Ano po, mga kababayan? Where are you? Okay, there you go. Kanina pa ako ngalngal, may background audio pala. Alright. Matitinding pahayag ang binitawan ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang dito ang babala kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., panawagan sa Armed Forces at nilulutong one-time big-time na rally. Si MJ Mondihar para sa report. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez ngayon, tama na, sobra na. 40 years apart. Ika-40 ngayon. Yan ang pasabog ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa kanyang pinakaunang public appearance ngayong 2026. Hit ni Singson dahil sa talamak na korupsyon at galit ng taong bayan, nanganganib si Pangulong Marcos Jr. na magaya ang sinapit na kanyang amang diktador noong 1996.
Noong napatalsik si Marcos Sr. noon, 1986, he was 68 years old. Now, 68. Bongbong Marcos is 68 years old. So, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon. The Amen, soonest amen. possible time. Sa Inshallah. kampanya sa presscon, sinabi rin ni Singson na may simbolikong kahulugan ng number 40. Sa Biblia, ang 40 ay panahon ng Oh, huling yeah. babala at paglilinis na maaaring humantong sa pagbabago o paghatol at pagbagsak. Akma raw ito dahil ngayong 2026 ang ika-4 na taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Dahil nasa ating ang katotohanan, hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God. I believe in miracles. Amen. And I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. General, Sir, as Chief of Staff of the Armed Forces, Samantala, may open letter naman si Singson kay AFP Chief of Staff General Romney Bronner Jr. Panawagan niya sa AFP na magsalita at kundinahin ang korupsyon sa gobyerno. Giit niya, malinaw sa taong bayan ang nangyayari at Kilala hindi ko na to. raw ito maaaring ipagwalang bahala. General, even the tricycle driver knows what is happening in our country. It is corruption. If this massive corruption escapes your radar, it can only mean two things. The AFP is being blinded or it is being ordered to close their eyes. Neither is acceptable. Neither is forgivable to the Filipino people. Nanawagan din siya ng pagkakaisa ng mga Pilipino upang tuldukan ng malawakang katawalian sa pamahalaan. Calling all the oppositions now, other group, Yan. para magkaisa. Huwag tayong pumayag, mga kababayan. Sama-sama tayo lahat sa isang araw na protesta para tanggalin ang mga magdanakaw ng gobyerno. Ngayong 2026, umaasa si Singson na mas marami ang tutugon sa panawagang one-time big-time rally. Nanawagan din siya sa mga pangunahing religious groups at sektor ng lipunan na makiisa sa planong kilos protesta. We will schedule a one-time big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, corrupt and corruption. So lahat, inanyaya ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SM9 News. At yan nga po ay ngayong araw, okay? 31. January 31st ang nakaschedule na one-time big-time rally. Ngayon mga kababayan, mag-succeed kaya si Governor Chavit? Ano ba yung naging strategy niya or ano yung kanyang mga naging diskarte rin para paghandaan ng araw na ito? Yung bang pagpapatawag niya ng mga kilalang personalities, artistas, singers, political figures, sapat ba yun? Nakarating kaya kay Chavit Singson yung pakiusap ng mga taga Visayas and Mindanao na umarkila siya ng barko dahil wala tayong aasahan sa mga taga Maynila. Okay, fine, may mga magrarally rin at may mga sasama kasi kung nasa Maynila ka at malapit lang at kung mahal mo talaga ang Pilipinas at naniniwala kang ang solusyon na lang talaga natin ay people power kasi mukhang nagagawa ng paraan na maging ligtas sa impeachment yung inutil, ay pupunta ka. Even yung mga neighboring provinces just like Cavite, Laguna, Rizal, right? Bulacan, Pampanga, mga ganyan, Bataan, pwedeng lumuwas malapit-lapit. Pero sapat ba yan? Kinakailangan po samahan ito ng buong Pilipinas. Sana nakarating kay Governor Chavit yung suggestion ng mga taga Mindanao at mga taga Visayas na sila ang may longevity, sila yung may endurance or whatever, sila yung may kakayahang magtagal sa rally na hindi aalis hanggat hindi bumababa yung adik. Lalo pat taga malalayo sila, hindi naman sila kaagad makakauwi. Unlike sa mga taga Maynila, kung nasa malalapit lang at napagod, 'di ba? Hindi naging komportable sa sitwasyon sa kalsada sa pagtitipon halimbawa, makakauwi, makakaalis. Or maybe ang mga taga Maynila busy nga lang talaga sa pagtatrabaho kasi kailangan kumayod ng paspas dahil mahal nga rin ang mga gastusin sa Maynila.
So pinaka-ideal po talaga na samahan ito ng mga taga-malalayo. At sana yung pagpunta ni Baste sa Maynila, sana dala rin niya at nayaya niya yung kanyang mga constituents. Right? Ang mga kapwa niya Bisaya at Mindanaoans ay na-invite din niya sana para sumama dito sa malawakan or malakihang rally ni Governor Chavit. And sino po kaya ang pwedeng sumali at sumama dito? Sasama kaya at bababa si VP Sara sakaling lumaki ang crowd? Ilang araw kaya ang bibilangin nito? Lalabas din kaya si Kong Pulong? Sino-sino pa po kayang makikiisa? Ang mga kakampings kaya sasama? Si Senator Bato kaya at si Senator Bongo sasali rin? Sino sa mga dikit kay PRRD at nagkaroon ng pwesto, nakilala at nakinabang ang sasama sa mga rallying ito or sa rallying ito na isasagawa ngayong araw? Kaabang-abang, di ba? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.